So, isi-share ko sa inyo kung magkano yung nagastos namin from Luzon hanggang dito sa Mindanao. Pero bago ko ikikwento sa inyo, bago i-share sa inyo yung magkano yung nagastos namin, ito ikikwento ko lang muna sa inyo yung ganda ng aming nadaanan, no? So kung nature lover ka, ma-appreciate mo talaga yung ganda ng Pilipinas. Grabe, from Luzon dito sa may Bicol, sa may Quezon, ang daming mga gandang lugar na nadaanan namin. Amis na amis kami sa mga bundok, ganyan. Tapos, ang problema lang sa may Quezon, medyo maraming lubak, may mga road reblocking. Pagdating namin ng Bicol, doon ako nakaramdam ng pagod. Kailangan namin mag-hotel. First hotel namin sa may Kamalig, Albay, Ginubatan Albay. Nag-hotel kami doon kami nagpalipas ng gabi. At grabe, pagod na pagod ako noon. Bigla ang katawan ko sa biyahe. Alauna ng madaling araw pa lang kami, umalis kami ng Bulacan. So, dumating kami ng Bicol mga 4 PM o 5 PM. Sabi ko, hindi na kaya. Pagod na ako. Kinabukasan, Sorsogon. Grabe, ang ganda ng Sorsogon, guys. Talagang malinis yung kalsada. Ang ganda, lalo na sa may coastal road nila. So, ayan, shoutout sa mga taga Bicol. Hindi ako nakapag meet and greet sa inyo kasi wala, pagod ako eh. Naghahabol ako dun sa sa Matnog yung para makatawid kami agad ng Visayas. So ayan, ang ganda po ng Sorsogon, grabe. Amaze na amaze ako. Ang linis. Coastal road, ang ganda. Tapos ito na, Roro kami, Samar. Ang dami ding mga gandang lugar sa Samar, no? Yung mga bundok, ang ganda din. Ang problema lang bandang Samar is malubak talaga yung kalsada. Kaya hindi kami makatakbo ng mabilis. Pagdating namin ng San Juanico Bridge, wow, first time talaga. First time. Pagbaba, Tacloban, ang ganda ng Tacloban, lalo na yung bypass road nila, Palo Leyte. Ayan, shout out nga pala sa may Leyte, no? Sa may Palo Leyte, yung nag-post ako na nandun nga kami sa may Chowking kumain. So may mga pumunta, shout out sa kanila ni Sir, no? Mga solid followers natin sila dyan. Tapos all the way hanggang Liloan, magandang kalsada doon. Goods na goods. Nakarating kami ng safe doon. Ito na, Mindanao. Tawid kami ng Surigao at gabi na kami nakarating doon. Nag-check-in muna kami sa may One Hive. Post din ako ng picture doon sa One Hive kung sino yung malapit doon. Tapos may nakarating isa at meron pa yatang hindi ako naabutan. Nakalis na kami. At doon na, grabe, ito na yung grabing amaze na amaze ako sa kalsada ng Mindanao. Talaga napaka ang ganda ng kalsada ng Mindanao. Grabe, halos walang bibira ng lubak. Ang ganda ng kalsada. Ito pa yung dinaanan namin sa may Hinguog, Claveria. Grabe, sobrang amaze na amaze ako sa lugar. Ito yung pinaka na-amaze talaga ako. Sobrang busog na busog talaga yung mata mo sa mga lugar. Ibang klase. I'm proud Mindanaoan talaga. Ngayon ko lang talaga na nakita yung ganda ng Mindanao. Promise. Sabi ko, na-appreciate ko talaga ang nature ng Mindanao. Grabe. Alam mo yung naiiyak ako. Parang gusto ko silang hintuan lahat. Pero hindi dahil mabahaba. 12 hours pa ang biyahe namin papunta rito. Kaya sabi ko, tingin-tingin lang muna tayo. Tapos merong isang lugar na parang sobrang, sabi ko hindi, kailangan kong bumaba dito. Ang ganda talaga. Bandang Claveria na yata yun. So ito na nga, kung magkano yung nagas ko, no? Ito na yung expenses namin, no? Sa biyahe. So gasolina namin is from Bulacan hanggang dito is naka 7,200 kami. Tapos sa Roro is 6,700. Kasi may mga sakay ako, pamilya ko, kami, 5 kami. So kasama na yung pang-passenger doon. So Roro 6,700 at hotel namin is 7,500 kasi nakatatlong hotel kami. A total of 21,400 yung nagastos namin papunta rito. Pero worth it naman kasi yun lugar nga na nadaanan namin at saka banding na rin namin ng family namin. Parang in-enjoy namin yung biyahe kahit medyo napagod kami. Siyempre worth it din kasi siyempre nakita ko yung mahal ko sa buhay, yung magulang ko, yung nanay ko, at ito yung first time na nagdala ako ng sasakyan dito at first time din makasakay yung aking magulang dito sa aking sasakyan dahil siyempre nung pumunta ako ng Manila dati 2006 wala talaga ako. So daming pa nga pinagdaan ng trabaho, kung ano-ano lang, naging boy sa Divisoria, naging pahinante, naging dishwasher pa ako doon sa may Santa Cruz.
So, yun na kahit paano ay meron naman tayong na-achieve no. So, hindi ko akalain na magiging content creator pala ako sa Maynila. So, yan, pati yung nanay ko proud na proud, tatay ko proud na proud sila na naging content creator ako. So, hindi nila akalain na ganito yung mangyayari. So, eto nga, pagbalik namin ng Maynila, so ito, pinag-aaralan ko kung babalik pa ba kami dito sa may dinaanan namin or dito na kami dadaan sa may Dapitan, tagos ng Dumaguete, tapos tagos ng mga Bacolod, Iloilo, parang basta tagos yan ng Mindoro, Batangas, yan yung pag-aaralan ko ngayon na parang dyan kami dadaan. Hindi ko lang alam kung magkano yung, kasi 4 na ruro yung tatawirin namin, so hindi ko alam kung baka mas malaki pa yung magagastos namin, pero pero ang alam ko less pagod doon kasi 4 na tawid, kumbaga parang 3 hours lang yata ay yung land trip namin, so parang mas makaka-relax ako doon, hindi ako masyadong pagod. So yun yung pag-aaralan namin no, na mas okay ba dumaan doon or dito kasi mas malayo. Tinignan ko kasi sa mapa, parang ang layo ng Luzon, parang pa ganun siya, Luzon, Bicol, Quezon, Bicol, tapos Samar, tapos Surigao, ganun na naman, Surigao 12 hours. So kung dito sa may Dapitan, from here to Dapitan is mga 3 hours lang, tapos tawid ka ng Dumaguete. Tapos yun, pag-aralan namin yan kung ano yung mas nakabubuti para makabalik na kami ulit sa Manila. So, kung kailan ako babalik, July pa naman. So, mahaba-haba pa yung oras ko dito probinsya dahil i-enjoy namin yung panahon na to dahil habang bakasyon pa yung mga bata. So, ayan, kita-kits sa mga taga Lanao del Norte, no? Dito sa aming lugar na sana magkita-kita tayo, lalong-lalo na sa araw ng Lanao, no? Kita tayo doon. Tapos ngayon, yun lang. Yun lang muna. Korean prank natin is palipas muna tayo ng mga ilang linggo, no? Kasi maraming nakakahuli sa atin, maraming nakakilala sa atin. So, palipas muna tayo ng mga ilang linggo. So, pag makabalik na tayo, bibiglain na naman natin yung ating mga pasahero. Korean prank ulit tayo sa Manila. So, ayun. Ayun, maraming salamat po sa inyo lahat sa mga tuloy-tuloy na sumusuporta sa akin sa aking YouTube, sa aking Facebook, ayan, sa TikTok ko. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at God bless. Woo! See you next vlog.